Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na papanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa para sa araw po ng Martes, February 27, taong 2024. Hahanguin po natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanatang 23, mga talatang 1 hanggang 12. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga parisiyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang pangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilaktirya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro, ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid, at huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon o pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa aklat ng simbahay taong 2024. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Sa atin pong mundo na ginagalawan ay maraming mga dakilang tao, sikat na tao, kinikilalang tao, nasa mga matataas na katungkulan, sa mga pamamahala, pamumuno, sa mga paglilingkod bayan din. May mga panahon at pagkakataon na kapag may mga taong nasa mataas na tungkulin, nasa mataas na kalagayan, taliwas ang nagaganap at nangyayari sapagkat ang mas gusto nila, sila ang pinaglilingkuran. Sila yung inaalaya ng mga gawain, inaalaya ng mga bagay na ibig nilang matanggap. Ni daliri ni kanyang katawan ay hindi maigalaw sapagkat iniaasa na lang sa mga taong kanyang nasa sakupan ang kanyang pwedeng gawin. So wala na siyang ginagawa. Taliwas sa batayan ng mundo, ang kadakila ang itinuturo ni Jesus. Para sa mundo, dakila yaong mga gumaganap ng mga kanais-nais sa paningin ng iba kahit na paimbabaw lamang ang mga ito at walang kabuluhan. Mapapansin natin sa ating pagbasa, sinasabi niya na ang tagapagpaliwanag ng mga kautusan ni Moises ang mga parisyo at eskriba. Pero mayroon pong bilin ang Panginoon. Sundin ninyo ang kanilang mga itinuturo, ngunit huwag ninyong tutularan ang kanilang mga gawa. So hindi pa rin pinagbabawalan ng Panginoon na ang mga tao ay makinig ng mga iniaaral ng mga parisyo at eskriba. Dapat pa rin nilang sundin. Ang ipinapaiwas lamang ng ating Panginoon ay huwag silang tularan sa kanilang gawa. May mga panahon at pagkakataon na tayo din ay nailalagay sa tungkulin, sa pamumuno, sa pamamahala, sa pangangasiwa. Ang tanong, dapat ba nating tularan ang gawain ng mga hindi tumutupad bilang pinuno, nangangasiwa, namamahala, na itinalaga ng ating Panginoon? Minsan ang pinaka-the best at effective na pamamahala ay yung gumagalaw din, kumikilos din, tumutulong sa mga taong kanyang nasasakupan. Para kay Jesus, ang kadakilaan ay mababanaag sa paglilingkod, sa pagpapakababa, sa pag-abot sa mga higit na nangangailangan. Mas matimbang sa Panginoon ang mabubuting gawa kaysa magagandang pananalita. Mas nais ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay hindi lamang tagapagpahayag ng mabuting balita,
kundi mga saksi ng mabuting balita. Ang dapat na pinagtutularan natin ay ang ating Panginoon. Magaling siyang mangaral, magaling siyang gumawa sa kanyang iniaaral. Ibig sabihin, ang kanyang sinasalita ay nilalakipan niya ng kanyang gawa. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.